Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ngayong linggo, ating alamin ang bulkang Mayon, lalong-lalo na sa mga panahong ito, na ito ay nag-aalburuto. Ang bulkang Mayon ay isa sa pinaka-iconic at kahangahangang natural na yaman ng Pilipinas. Natatakbuhan ito sa Albay, sa Riyong Bicol at kilala sa buong mundo dahil sa kanyang halos perpektong hugis, ice cream cone. Isa ito sa pinaka-aktibong bulkan sa bansa na may mahigit 50 naitalang pagputok na sa kasaysayan. Ang bulkang Mayon ay humigit kumulang 2,462 metro or 8,077 na talampakan. Isa sa mga pinakahuling aktibidad nito ay noong 2018 na kung saan na libo-libong residente ang inilikas dahil sa pagbuga ng abo at lava. Hinango mula sa alamat ni Daragang Magayon, isang magandang dalaga sa isang trahedyang pag-ibig, ang bulkang Mayon. Dinadayo ito ng mga turista para sa hiking, sightseeing at photography. Pinagkukunan ng lupaing mayaman sa mineral para sa agrikultura ang bulkang Mayon at isa itong simbolo ng katatagan at kagandahan ng mga Bicolano. Tuloy pa rin sa pag-aalburuto ang bulkang Mayon na kung saan naitala ang mga rockfall events at pyroclastic density current sa loob ng 24 oras. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong Huwebes. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang aabot sa 207 rockfall event at 27 PDC or uson na pag-agos ng pinaghalong mga abo, bato, gas at piraso ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Na-monitor din ang pagbuga ng bulkan ng nasa 987 na tonelada ng sulfur dioxide kada araw at katamtamang pagsingaw ng plume na umabot sa 800 meters ang taas. Naobserbahan din umano ang patuloy na pagbuga ng lava dome at lava flow at ang pamamaga ng bulkan. Nananatili naman ang nasa alert level 3 ang bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircrafts sa paligid ng bulkan. Ating pakinggan ang naging pagkikipagpanayam natin kay Ma'am Lovelia Guarin, ang spokesperson ng Department of Agriculture, Bicol. Nauna nang nagbigay ng mga anunsyo ang Department of Agriculture noong mga nakaraang araw na siyempre, una muna yung mga crops na pwede nang anihin ay anihin na nila at saka yung mga alagang hayop, mga livestock ay i-evacuate doon sa mga safe na lugar. Pero ang Department of Agriculture, katulong naman yung ating provincial office ng Albay na Provincial Agriculture Office ay nag-identify naman ng mga pwedeng gawin na evacuation ng mga animals. And mga next week ay magpapadala na tayo ng mga tulong doon, like yung mga kakailanganin ng mga lubid, mga gamot and biologics and iba pa para makatulong sa pag-evacuate nitong ating mga alagang hayop tulad ng mga baka, kambing, kalabaw. May details po tayo dyan, ma'am, kung gaano po kalawak sa sektor ng agrikultura yung apektado po nitong pag-albruto ng Mayon? Ang data namin dito ay as of December 31, meron tayong 10,176 na hectares ng mga palay, mais at mga gulay na kasalukuyang nakatanim doon sa 15 na munisipyo at 3 lungsod sa probinsya ng Albay. Pero siguro nabawasan na yun kasi dalawang linggo na ang nakaraan. Nevertheless, merong mahigit na 10,000 hectares yung palayan doon, pinakamarami. And yung corn naman ay nasa 60 hectares and yung high value crops ay mahigit 50 hectares. Sa livestock po, ma'am? Sa livestock kasi, ang nagde-determine yan ay yung Albay Veterinary Office.
Pero nagsagawa na sila ng validation and counting ng mga mga alagang hayop. Para po sa kaalaman ng lahat, ma'am, ano po talaga yung nangyayari dun sa mga halaman, sa mga pananim na kumbaga kung ano yung epekto? Oo, nung bulkan. Mm-mm. Ang una yung pag may mga ashfall, syempre ang apektado dyan yung may mga leafy vegetable. Kasi once na natabunan ng abo, nabalot ng abo yung mga dahon, nawawala na yung photosynthetic ability. Hindi na makapag-photosynthesis kasi natakloban yung mga stomata, yung mga pores kung saan humihinga yung mga halaman. Kaya hindi na sila makakagawa ng pagkain nila at tuluyan na yung mamamatay. Kaya importante na kung kaya naman sprayan ng tubig yung mga nabalot ng abo ng mga halaman tulad ng mga pechay at iba pang mga leafy vegetables, yung mga talong, mga iba pang kailangan talaga ng photosynthesis. Dapat hindi sila magtagal na nababalot ng abo. Mga ilang oras po yung itinatagal ng halaman kapag natabunan ng abong? Mga ilang oras dapat, kumbaga para hindi 12 hours. dapat agad-agad na ma-spray agad ng The following day, na siya, dapat continue ng photosynthesis. Sige ma'am, baka po may message pa po kayo sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Kanina katatapos lang nung ating first Mancom for the year 2026 and na-approve na din po yung General Appropriations Act, yung budget and pang-anim na pinakamalaki ang budget ng agriculture sector, and makakaasa po kayo na mas pagbubutihin po natin ang mga ginagawa nating implementasyon ng mga programa. Mas marami po dito ang mapupunta sa mga magsasaka tulad ng mga production input na mga binhi, mga fertilizer, and also kasama ng mga cash assistance ng ating mga farmers. So, sana po ay wag silang mawala ng pag-asa na lagi lang po tayong magtanim and mag-alaga ng mga hayop, mga livestock para po sa ating food security. Nandito lang po lagi yung Department of Agriculture na nakaalalay po sa inyo. At dyan, nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!